Good day mga ka-idol! Naaalala nyo pa ba si Ragun A or mas kilala sa tawag na Ricardo Ratliff na noong 2017 ay naging import ng Star Hotshots at simula noon ay kinuha na nga ito ng South Korean Basketball National Team para maging naturalized player at noong nakaraang taon ay nag-anunsyo na magre-retiro bilang naturalized player ng South Korea. Pero ngayong taon, ayon kay Ragun A o Ricardo Ratliff ay magbabalik siya sa 2025 sa national team ng South Korea. Marami tuloy ang kumukwestiyon sa kanya, kakayanin pa ba niya sa 2025 sa edad na 36 ang mga batang player na kanyang makakatapat. Yan ang ating pakaabangan kung kaya pa ba siyang pabalikin ng national team or mananatili na lang siyang bilang import sa South Korean Basketball League. Samantala, ayon nga sa ating insider, tatlong posibleng mga possible trade ang niluluto anytime pagkatapos ng Commissioner's Cup. Paghahanda nga ito sa Philippine Cup at 3 or 4 na team ang posibleng makipagpalitan sa iba't ibang team. Ito ang Blackwater Boxing, Barangay Ginebra San Miguel, Tropang Giga at ang SMB. Paghahanda ito sa Philippine Cup at 3 or more players ang posibleng ma-involve sa nasabing trade transaction. Ito ay sina Jeron Teng, Ray Suerte at Wami Chongson. Pag-usapan muna natin si Wami Chongson. Matagal din naglaro si Wami Chongson sa Terra Firma Jeep simula nang i-trade ito ng NLEX Warriors. Sa edad na 32 years old ay ilang taon na lang ang ilalagi ni Wami sa PBE at kinakailangan na siyang pakawalan ng Terra Firma Jeep at kumuha na ng mas batang player. Pero sa ganda ng kanyang ipinapakita ngayon ay malaki ang tsansa na anytime pagkatapos ng kanyang kontrata ay maglilipat na ito ng ibang team. Hindi lang si Wami Chongson ang posibleng kunin sa kanyang koponan, including na rin si Ray Suerte. Malaki ang tsansa na anytime ay kukunin na rin si Ray Suerte at ililipat ito sa ibang team. Dahil nga sa ganda ng kanyang performance, marami ang team na nandiligaw sa kanya ngayon para makuha ang kanyang serbisyo sa mga susunod na konferensya, especially sa Philippine Cup. Samantala, si Jeron Teng, isa rin sa mga posibleng bitawan ng Barangay Ginebra ng SMB ay si Jeron Teng dahil nga sa limited minutes na inilalaro neto. Sa dami ng superstar ng SMB ay malaki ang tsansa na hindi talaga siya nabibigyan ng minuto ng SMB kahit na mag-Philippine Cup pa. Dahil sa lalim ng lineup ng SMB ay malaki ang tsansa na mababawasan ang kanyang kalidad at bago pa man ito mabawasan ang kalidad po pwede na itong pakawalan ng SMB dahil hindi naman ito nagagamit sa kanilang lineup. Matatandaan si Jeron Teng pumasok sa PBA noong 2017, nakuha ito sa pick sa first round ng Alaska. Simula noon marami na itong experience sa Alaska sa championship, pero noong mabenta nga ang Alaska at nabili ng Converge Fiber Xers ay pagkatapos ng kanyang kontrata ay hindi na nga pinapirma pa ng extension contract ng Converge Fiber Xers dahilan para magkaroon ang SMB ng pagkakataon na makuha ito via free agent market. Ayon nga sa ating insider, dahil nga sa laki ng sinisingil or hinihingi nitong kontrata sa Converge dahilan para kawalan or pakawalan ito ng Converge Fiber Xers. Matatandaan nakapaglaro nga sa Lasal si Jeron Teng sa ilalim ni Coach Aldin Ayo, kaya gaman nito ang sistema na ipinapatakbo ni Coach Aldin Ayo dahil sa hindi pagkakasundo sa presyo, kaya naman ito pinakawalan ng Converge Fiber Xers at hopefully ay magbalik Converge ito, kung hindi ay ililipat daw ito ng SMB papunta sa Barangay Ginebra San Miguel. Samantala si Wami Chongson, malaki ang posibilidad na ililipat din ito ng Terra Firma Jeep at gagamitin ang trade para mailipat ito sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Kinakailangan din ng Magnolia Pambansang Manok Timplados ang kanyang kakayahan at abilidad para makatulong sa lineup ng Magnolia, lalong-lalo na sa bench. Kinakailangan ng isang masasabi natin natural guard
na po pwedeng makatulong pagdating sa puntos. Alam naman po natin na ang Magnolia Pambansang Manok isang defensive team at malaki ang tsansa na makukuha ito ng Magnolia kung sakaling kinakailangan na nila magdagdag ng lineup, lalong-lalo na si Mark Barroca ay nagkakaedad na at anytime ay kung sakaling magkaroon or mayroon ng iniindang injury si Mark Barroca ay po pwedeng makuha ni Hwa-mi Chongson ang minuto na inilalaro ni Mark Barroca at hopefully hindi mangyari yon at hopefully ay posibleng magdagdag lang ang Magnolia Pambansang Manok ng combo guard para makatulong sa kanilang lineup. Samantala, si Ray Suerte naman, si Ray Suerte malaki ang tsansa na kukunin ito ng tropang Giga, lalong-lalo na posibleng mag-revamp ang tropang Giga. Alam naman natin na ang tropang Giga, ang kanilang farm team ay ang Blackwater Bossing. Ibig sabihin dito kumukuha ng mga players ang tropang Giga para sa pagpapalakas ng kanilang lineup at isa nga sa mga posibleng targetin ng tropang Giga ang kanilang guard na si Ray Suerte. Suswertehin ba ang tropang Giga kung sakaling kukunin nila si Ray Suerte, lalong-lalo na hindi na makakabalik pa ng 100% si Jason Castro dahil na rin sa nagkakaedad ito at malaki ang tsansa na anytime ay magre-retiro na si Dablor. Ano sa tingin nyo sa tatlong nasabing player, si Ray Suerte, Jeron Teng at si Hwa-mi Chongson, sino ang posible makatulong sa team na posible nilang maging destination? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay si Ricky Lanza ng Ricky Rider TV, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Anthony Laquialon. Marami pong salamat sa walang sawa nyong pag-suporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.